Okay, salamat po Brother Melvin. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong paggising na maaga. Ayan, yung iba may pasok pa. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 5, may pagkakaisa. Yan po ang ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. So, ang ating pong pinaka-key ay sa mga gawa 2 verse 1. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagsimula. Aming Diyos na tagapagligtas na siyang aming patuloy na sinasamba, kami po ay nagsusumamo na inyo po nawa kaming patawarin sa aming kasalanan at humingi kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Gabayan niyo po kami, maunawaan namin ang pabalita ng kaligtasan, ang inyo pong mensahe ngayong umaga sa amin, paano kami magkaroon ng pagkakaisa. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. So ito yung Pentecostes, ay napakahalagang araw ito para sa mga Hudyo, mga kapatid. At dito, ito yung mahalagang araw din para tanggapin nila ang paggabay ng banal na espiritu, mga kapatid ko, no? Sabi po sa ating devotional, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? So ito po yung mga prinsipyo. Tulad ng sa unang mga disipulo, ang pangako ng espiritu ay atin ngayon. Pagkalooban ngayon ng Diyos ang mga lalaki at babae ng kapangyarihan mula sa itaas, tulad ng kanyang pagkakaloob sa mga nakarinig ng salita ng kaligtasan sa araw ng Pentecostes. So katulad sa panahon nila, mga kapatid, walang ipinagkaiba yun sa kapanahunan natin. Dahil dahil hindi naman tumatanda ang banal na espiritu, hindi naman tumatanda ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung papaano ginabayan ng ating Panginoong Diyos ang mga disipulo noon na sila'y pinuspos ng paggabay ng banal na espiritu, ganun din ang ating pong mararanasan ngayon kung tayo rin ay magkakatipon sa masamang mananalangin. So yung ibig sabihin, mga kapatid, dito pa lamang sa intro ng ating devotional, yung pagkakaisa na tinutukoy dito, pagkakaisa na magkaroon ng iisang isipan na ang bawat isa sa atin ay mananalangin upang gabayan ng banal na espiritu ang bawat isa sa atin. Sabi dito, sa mga oras na ito, ang kanyang espiritu at kanyang biyaya ay para sa lahat ng nangangailangan ng mga ito at pangahawakan siya sa kanyang salita. So sabi dito, mga kapatid, no, yung pong pagkakaisang binabanggit dito, iisa na nangangailangan ng bawat isa sa atin. At ano po yung pangangailangan? Yung uhaw tayo lahat sa salita ng Panginoong Diyos. Yung tayo ay nagkakaisa manalangin upang ang banal na espiritu gumabay sa atin, lalo na kapag tayo ay mangangaral. Sabi po dito, pansinin na pagkatapos dumating ng mga disipulo sa ganap na pagkakaisa, yan, after na sila magkaroon ng pagkakaisa, ano nangyari? Nang sila ay hindi na nagsusumika para sa pinakamataas na pwesto, kasi nga naman kasama sila ni Jesus, yung isang disipulo ang sabi, Panginoon, kapag nandun na tayo sa langit, ilagay mo ko sa iyong kanan, yung isa naman sa kaliwa. Ibig sabihin talagang naghahangad sila ng posisyon. Ibig sabihin, mga kapatid, lumalapit sila sa ating Panginoon dahil iniisip nila na ang ating Panginoon na maglulukok sa kanila sa mataas na pwesto. So maraming mga tao ang ganyan na iniisip nila kung sila ay nasa Panginoon, kung sila ay sumasamba sa Panginoong Diyos, sila ay hindi daranas ng mga pagsubok sa buhay. Sila ay yayaman, sila ay hindi malulugi sa business kung sila ay nasa Panginoon. So ganun ang iniisip ng maraming mga ilang mga tao kung sila tatanggap sa ating Panginoon. Pero the moment na hindi pala ganun ang buhay nang tumanggap sa Panginoon, lalo palang dumami ang mga suliranin dahil inatake ng kaaway, yung bumigay na sa pananampalataya. So hindi pala ganun, mga kapatid. Dito, nung makita na sila ay hindi na nagsusumika para sa pinakamataas na pwesto at nagkaroon na sila ng pagkakaisa, sabi dito, ang espiritu ay ibinuhos.
nagkaisa sila. Inalis ang lahat ng mga pagkakaiba at magkatulad ang patutuong dala nila pagkatapos maibigay ang Espiritu. Ibig sabihin, pantay-pantay na sila sa estado sa pagtingin sa isa't isa. Walang mayaman, walang mahirap, walang talented, walang ganito, walang maganda, walang pogi, walang matangkad, walang maliit, walang itim, walang puti. So dito po mga kapatid, yung pagkakaiba ay inalis at nagkaroon sila ng pagkakaisa ng patotohanan, ang katotohanan ng kaligtasan. So yun po ang number 1 na inalis sa mga disipulo, yung pong paghahangad ng mataas na pwesto. So sa ating pong mga churches, aalamin natin, ano ba yung number 1 na kasalanan ng church? Ano ba yung number 1 na kasalanan ng church? Alisin natin yun at ang banal na Espiritu ay mapuspos ang bawat isa sa atin, lalo na sa pagkakaisa. Dahil kung hindi maaalis ito, mga kapatid ko, ay walang mangyayari. Kung hindi maaalis ito, tayo ay tawag dito, mawawalang kabuluhan yung ating pong pagsisikap. So ganyan ang mangyayari diyan. Kung hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa na iwaksi ang lahat ng ating mga kaabalahan, iwaksi ang lahat po nating mga problema, mga kasalanan, hindi tayo magkakaroon ng paggabay ng banal na Espiritu. Kung tayo ay nag-aagawan pa rin sa pwesto, kung tayo ay hindi pa rin nagbo-volunteer sa gawain ng Panginoon, kung tayo ay mayroon pa rin masamang pagtingin sa kapatid, may samaan pa rin ang loob, at mayroon pa rin pagkagahaman sa kayamanan, paanong matatamo ng isang church ang pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi dito, kinut yung Gawa 4:32. Ang sabi dito, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Pag sinabing puso, mga kapatid, yung isipan. Pag sinabing kaluluwa, yung buong pagkatao. Yan ang ibig sabihin ng kaluluwa. Hindi yung puti na lumalabas sa katawan pag namatay. Maling paniniwala po yun. Pagan belief yun. Pero sa Biblia, pag sinabing kaluluwa, tayo mismo yun. Pag sinabing kaluluwa, may pag-ibig, nararamdaman, may pag-iisip. Yan ang ibig sabihin yan. Buong pagkatao nga. Sabi dito, ang espiritu niyang namatay upang mabuhay ang mga makasalanan ay nagpasigla sa buong kongregasyon ng mga mananampalataya. So yan po yung naranasan nila after noong Pentecostes. During Pentecostes nagsimula, naranasan nila kung papaano sila'y binago ng ating pong Panginoon. Si Jesus ay namatay para po sa atin upang tayo ay mabuhay muli sa spiritual. Yung pala yun, namatay si Jesus Christ literally and spiritually para tayo ay mabuhay spiritual, mga kapatid, Ibig sabihin, mabuhay tayo, magkaroon tayo ng pag-asa na mayroon pong spiritual na buhay sa kalagitnaan ng ating mundo ay makasalanan at puro kahirapan ang dulot ng kasalanan. So dito po, mga kapatid ko, napakasayang isipin. Sa panahon na bago mamatay si Jesus Christ, ang mga tao ay nag-aalay ng tupa. Sila ay nakatingin sa pag-asang si Jesus ay mamamatay in behalf of sa kanila. So yun yung tinitignan nila, magbuhat pa kay Abraham, doon siya'y nag-alay ng tupa. Ang tinitignan nila, mga kapatid, ay si Jesus ay mamamatay in the future para sa kanila. Ngayon naman, after mamatay si Jesus Christ, tayo naman ay nakatingin pabalik kung paano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at looking forward tayo na si Jesus ay muling babalik para po sa atin. So sa madaling sabi, sa kapanahunan natin na mananampalataya, wala tayong ibang wala na tayong madadahilan para tayo ay tumiwalag sa ating Panginoon sa pananampalataya sa Kanya. Bakit? Nakita natin yung mga miracle, nakita natin yung katuparan sa Old Testament na nangyari sa New Testament katulad sa ating Panginoong Jesus. At nakita natin yung mga pangako ng Panginoon ay natupad. Wala na tayong pwedeng idahilan na hindi tayo manampalataya na si Jesus ay hindi darating. Kung nanampalataya tayo nung una na malapit ang dumating si Jesus,
mas malapit na ngayon. At sabi dito, mga kapatid, no, kailangan ang buong mananampalataya ay magkaroon ng pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Hindi, sabi dito, hindi humihingi ng pagpapala para sa kanilang sarili. Ang mga alagad, sila ay binibigatan ng pasanin ng mga kaluluwa. Dadalhin ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo at inaangkin nila ang kaloob ng kapangyarihan na ipinangako ni Kristo. O pagkatapos ay ibinuhos ang banal na espiritu at libo-libo ang nagsisampalataya sa isang araw. So sa isang araw, mga kapatid, sabi sa Acts chapter 2, 3,000 ang naidagdag sa church. So ganyan sila mag-church planting. Grabe, no? Kasi sila, yung disciple, nag-disciple pa. O yung 12, nag-disciple ng 12. Naging 24 sila, nag-disciple uli sila ng 24 kasi hindi naman nila ma-achieve yung ganong karaming bautismo kung 12 lang yung gagawa. Hindi nila kayang libutin yung 3,000, mga kapatid, hindi. Unless na lang sila ay 1,500, di ba? Makakaliko. Unless na lang sila ay 3,000 din. So bago sila mag 3,000, dumoble muna yun. Ibig sabihin, mga kapatid, nakapag-disciple muna sila ng 3,000 bago sila nakapangaral, nakapagpabinyag ng 3,000 din. Ibig sabihin, mga kapatid, no, ang church sa panahon na yun nagkakaisa sa pangangaral. Kaya sa atin, nung mga nakaraang taon, hindi ko talaga makalimutan yun. No, ako yung high school pa, yung rich one, each one, rich one. Kasi nga yun yung tema ng pangangaral ng mga disipulo noon. At sa kapanahon na naman natin ngayon, yung each one, rich one, pinalitan ng discipleship. Disciple ministry, which is same lang din ng nais ng ating Panginoong Diyos doon pa sa New Testament, doon pa sa panahon ng mga disipulo na yung bawat isa nag-reach ng isa at hindi lamang siya nag-reach ng isa, yung isang ni-reach out niya, dinisciple niya para mag-reach out din ng isa. Kaya po sa church, kung lahat ay makikisangkot sa gawain, marami ang mga tatanggap sa ating Panginoon. Pwera na lang, kung sa kapitbahay mo, yun na nga, yung pinakita mo ugali, pangit, hindi ka nga talaga makakadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kapag ka ang ugali mo na ipinakita sa iyong barangay, hindi maayos, hindi maganda. Paano ka makakaakay ng kaluluwa? Ikaw mismo, ang iyong tahanan ay hindi na bago ng ating Panginoon. Kahit na sumisimba ka, di ba? So yun yung masakit doon, yun yung malungkot doon, mga kapatid. Kaya, kung hindi nakakaakay ng kaluluwa ang isang church, maaring may problema nung unang panahon. Maaring mayroong problema sa mga mananampalataya nung unang-una pa. Yan. Maaring mayroong problema sa attitude o sa karakter. Yun po yung mga kapatid. Yun yung pinakapunto doon. Kasi kung wala namang problema at di naman nakita nila na yung pangit mong ugali at hindi naman nila nakita yung inyong pag-aaway, makakaakay kayo na maraming kaluluwa sa lugar. Yun na nga. Pero kung hindi na kayo nagkiklik sa lugar, sa kapitbahay, maganda nang pumunta sa isang barangay, sa isang munisipyo para mag-church planting. Di ba? Kasi wala nakakakilala sa atin doon. Yun ang pinaka-the best. Sabi pa dito, sa gayon ay maaari rin ngayon. Ayan. Kung dati nagawa nila yung mag-disciple at nakaakay ng 3,000, mangyayari rin ngayon. Pero ngayon, sa worldwide, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist, ay nagbabautismo ng libo-libo din. No? Hindi lamang po yung kung sa lugar natin, sa church natin, konti, pero worldwide, pag pinagsama-sama, kasi isang church tayo, libo din ang nababautismuhan. Katulad ng mga disciple noon. Sabi dito, hayaan ng mga Kristiyano na alisin ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan at ibigay ang kanilang mga sarili para sa pagliligtas ng mga nawawala. Hayaan silang humingi ng may pananampalataya para sa ipinangakong pagpapala at darating ito. So yan po yung pinakapangako. Ano lang daw po ang dapat na alisin? Yung hindi pagkakaunawaan. Yan ang napakabigat dyan eh. Kung hindi kayo nagkakaunawaan, alisin yan. At isipin nyo na lang saan ba kayo nagkakaunawaan. Number 1 na tayo ay dapat magkaunawaan sa pangangaral, sa ebanghelyo, o sa panahon natin in our context, church planting. Yan. Yan dapat tayong nagkakaisa. Yung hindi natin pagkakaunawaan sa maliit na bagay, ay iwaksin na natin yan. Maaring hindi kayo nagkaunawaan
sa kulay ng kurtina, sa kulay ng tiles, sa pera, sa disenyo ng church, sa ganito, sa ulam, sa ganyan, sa patla. Mga malilit na bagay lang yan mga kapatid na hindi pagkakaunawaan, alisin yan. At ang maitira sa isipan natin yung pagkakaisa na tayo ay hahayo upang iligtas ang nawagli. Hahayo para dalawin yung kapatid na hindi na sumisimba. Di ba? Oh. Sa ganon, yung pangako ng ating Panginoon ay ating makamtan. Ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin at tayo ay mahahandang mag-aantay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Sabi dito sa last paragraph mga kapatid, ngayon pong umaga sa ating devotional, Zacarias 9 verse 12, sabi dito mga kapatid, yung pagbubuhos ng banal na Espiritu sa mga alagad, ang unang ulan at malwalhati ang naging bunga, ngunit magiging mas masagana ang huling ulan. Ano ang pangako sa mga nabubuhay sa mga huling araw na ito? Bumalik kayo sa inyong muog, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon ipinahayag ko na aking ibabalik sa inyo ng makalawa. So sa panahon ng disciples, yung unang buhos ng banal na Espiritu o tinatawag na unang ulan. So sa panahon naman natin ngayon mga kapatid, dahil end na ng panahon natin ngayon ay huling ulan. Kung papaano ang unang ulan ay nag-ani ng maraming mga kaluluwa, sa panahon din po natin mga kapatid, kung dito ibubuhos ang huling ulan, ay makakaakay din na mas marami pang mga kaluluwa. Yan. Basta't ang kailangan magkaisa sa Panginoong Diyos na mangaral, magkaisa na alisin ang hindi pagkakaunawaan, alisin yung pagkakasala, alisin yung pagkakabahabahagi, at iangat ang ating pong Panginoong Diyos. Hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng ulan sa tagsibol mula sa Panginoon na gumagawa ng ulap na may dalang unos, at kanyang bibigyan sila ng ulan sa bawat isay ng damo sa parang. So kung papaanong sa panahon ni Zacarias sila'y nanalangin para sa huling ulan, ganun din tayo dapat na manalangin para sa huling ulan. Katulad ng mga disciples sa panahon ng Pentecostes, sila'y nagkaisang manalangin para sa paggabay ng banal na Espiritu. Sa panahon din natin, ganun din ang ating pong gagawin mga kapatid. So sa umaga po na ito, tayo po ay nararapat lamang na magkaroon ng pagkakaisa sa buong kaluluwa natin, na tayo ay hahayo, maninindigan sa pananampalataya, mangangaral ng mabuting balita. Magagawa lang po natin yan mga kapatid. Ano ang dapat alisin? Yung pagmamataasan. Ayan. Yung pong pagkakabahabahagi at yung hindi pagkakaunawaan ay alisin, kundi mapalitan ng pagkakaisa, ng pagmamahal sa bawat isa, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, at focus sa goal na magkaroon ng focus sa goal na mag-church plant. Yan. Yung mga malilit na bagay, malilit na issues, alisin yan, iwaks yan, wala yan. Pang-distract lang yan. Ang pinaka-goal natin, church planting. Mag-disciple ang bawat isa, mag-akay ang bawat isa na mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Yan ang pinaka-goal natin mga kapatid ko. No? Kaya sa umaga na ito, aking pong dalangin na ang ating pong mga churches, ang ating pong mga kapatid ay magkaroon ng ganitong pag-iisip din ng pagkakaisa na kung paano makita sa ating buhay, sa ating karakter, ang ating pong Panginoong Jesus. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ingat po tayo sa biyahe at kayo po nawa, ang bawat isa sa atin ay makitaan ng buhay ng ating Panginoon sa bawat araw. God bless po sa inyo pong lahat at papangunahan tayo ni Brother Melvin sa pagbabasa ng mga comments sa pananalangin ngayong umaga na ito pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid ko. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na isang napakahalagang mensahe sa amin na nagpapaalala sa amin na upang maging handa ang aming puso sa pagtanggap ng Holy Spirit ay kami ay dapat na may pagkakaisa sa pananalangin para sa pagbagsak ng Holy Spirit, may pagkakaisa sa gawain na kung saan inyo pong inalaan sa amin, may pagkakaisa sa lahat ng bagay na kung saan kalugod-lugod po sa inyo. Ama, na naming ihingi ng tawad ang aming mga puso na minsan ay marumi, hindi kami nakakaisa sa aming kapwa sa mabuti, at kami rin naman ay natitisod sa mga
mga may tampuhan sa church. Pero sa oras na ito, nais namin baguhin ang aming karakter, Ama. Samahan po kami ng Holy Spirit na mabago namin ito. Huwag namin tignan ng mga bad side sa aming kapaligiran, kundi tignan po namin ang mas maliwanag na side sa feeling po ninyo, Ama. Alam namin na kayo ang mas mahalaga at hindi ang kabilang panig. Kaya nais namin na patuloy na maging handa ang aming mga puso para sa Espiritu. At nais namin na matutunan palagi na makiisa. Bigyan kami ng karunungan na aming maunawaan na ang aming sasalihang pagkakaisa ay palugod-lugod po sa inyo. Salamat po sa lesson na ito. Tunay na kami ay naturuan na magpakumbaba. Kami ay naturuan na mas magtiwala po sa inyo sa umaga nito. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na may karamdaman pa rin. Kasama na rin si Sister Amy Kilantang at si Sister Jennifer de la Cruz. Patuloy nawa silang pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Kasama na rin si Marilita at si Dayan at ang iba pang mga kapatiran na may mga sakit pa rin. At ganyan din si RJ na masama ang kanyang pakiramdam, nawa ay mawala ito sa kanyang karamdaman at manumbalik ang kanyang lakas, makapanumbalik siya sa kanyang gawain. At makilala na niya kayo bilang isang nagpagaling po sa kanya at nagbalik ng kanyang kalakasan. Sa pagpapatuloy namin pong sinasama sa panalangin si April Gutierrez na siya po ay may pinagdaraanan na hindi maganda sa panahon na ito. Nawa po ang Holy Spirit ang manguna at mapaalis ang masamang espiritu na ito sa kanya at siya ay makabalik sa dating buhay. Makita niya na kayo bilang aming Panginoon Diyos ang nagpagaling sa kanya, nagpalayas ng masamang espiritu at siya ay magtiwala patuloy sa inyo upang itong masamang espiritu hindi na bumalik sa kanya. Maraming salamat po at siya ay patuloy ninyong binibigyan ng pagkakataon na makilala kayo at matanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Amin ding sinasama sa panalangin ang comfort pamilya ni na Sister Marites Dumali Loreto sa pagpanaw ng kanilang kapatid. Nawa po ang kanilang mga puso ay inyong i-comfort at alam namin na ang inyong pangako ay patuloy na nanariyan na kayo magbibigay ng kagalingan at total na kagalingan pag sa inyo pong pagbabalik. Kaya ang kanilang mahal sa buhay na nawala pa samantala ay natutulog lamang at naghihintay sa inyo upang kayo ay makasama sa ikalawang pagbabalik. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng iba pang kapatiran na may karamdaman at sila ay nagpapagaling sa mga oras na ito. Lalo higit si Kuya Bobby, ang kanyang kalakasan ay naway patuloy pong igawad sa kanya sa bawat araw. At kasama na rin si Ate Lorna sa kanyang pang araw-araw na gawain, mga anak buhay, at siya po ay bigyan ng lakas, physical na lakas at more spiritual strength na nagmumula po sa inyo. At sila ay patuloy na makaraos sa araw-araw sa mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Amin din sinasama sa panalangin si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, pamangkin ni Sister Nimpa Rivera, patuloy na kagalingan ay gawa po sa kanya. At ilang member ng pamilya ni Sister Rose, at gayon din si Ating Sevilla Irelia Bourbon, si Renato Santos, si Romnick Irelia, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Eusebio Pascua, si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, at kasama na rin si Tia Aning, si Tia Aurora, Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez. Kasama patuloy namin sa panalangin ang kagaling at kalakasan sa bawat araw ay gawad po sa kanya at maramdaman niya kayo, ang aming dakilang Diyos, ang nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan. Ngayon din si Sister Janet Ontivero sa kanyang recovery, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito kasama ng mga pangalan na hindi namin nabanggit na nasa banig pa rin ang karamdaman ay patuloy namin sinasama po sa inyo sa panalangin. Ngayon din si Sister Kisses at ang kanyang anak na baby, patuloy nawa silang hipuin na mapagpagaling na kamay.
Muli po nagpapasalamat po kami sa walang sawa niyong pagdinig sa aming mga panalangin at humihiling po kami ng kapatawaran kung kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.